Yon mga kamaster, ngayon po ay may share naman ako sa inyo mga kamaster about po sa ganitong issue or troubleshoot mga kamaster. Baka sakaling maka-encounter po kayo mga kamaster ng ganitong issue or error code. Ito lang naman ang ating na-encounter mga kamaster na error code. Nakalagay na rin yung ano natin dyan, error code kung paano natin i-troubleshoot. Ang nakuha po nating error code mga kamaster ay Yuto error code. Daikin po to mga kamaster, after ito inverter po ang ating unit. Ayan po mga kamaster, kinukunan po natin siya ng error code. Ang lumalabas po dyan ay ang ating panghuli ay Yuto error code po mga kamaster. I-share ko lang po sa inyo mga kamaster kasi ang nakalagay po dyan ay defective circuit wiring ang ating unit ang nakalagay sa error. I-share ko lang sa inyo mga kamaster kung paano po natin i-troubleshoot. Ayan po, pumunta na po ako sa ating outdoor unit or condenser. Ayan, tinignan ko po yung breaker. Buo naman po ang ating breaker mga kamaster. May pumalo naman ang ating breaker na 220 volt at ang ating wiring indoor to outdoor, tinister po natin, nakalagay po tayo sa continuity, ay okay naman, hindi naman grounded. At yan naman po ang ating ginawa po dyan mga kamaster, ay yung signal at saka ground ay binaliktad ko lang po yan mga kamaster. Signal at saka ground pinagpalit ko lang po dyan mga kamaster. At yung PCB board natin ay tiningnan ko kung maigi, kung may slap or wala. Okay naman po siya mga kamaster. Lahat po dyan ng sakit ay aking tinanggal at nilinis ko po yung board. Binugahan ko po siya ng pressure ng ating tangke. Ayan, binugahan ko po siya mga kamaster. Nilinis ko po siya, tinanggal ko po siya mga likabok dyan mga kamaster. Ayan, binugahan ko po siya mga kamaster. Nilinis po natin yung board. At yan, mga sakit tinanggal ko po at binalik. At baka may maluwag po tayong makita or ano, wala naman, okay naman. Ayan, nalinis na po natin siya mga kamaster. Ayan mga kamaster, bali binaklas ko po ang takip sa harap at saka sa itaas. 2 HP po ang ating unit mga kamaster. Lahat po dyan mga kamaster ay natester po natin. Yung fuse buo, lahat po yung board buo, walang kislap, okay. Ang ginawa ko po dyan mga kamaster ay kasi wala namang grounded ang ating supply indoor to outdoor. Ang ginawa ko dyan, ang signal at ang ground ay binaliktad ko. Ayan, yung green ay napunta na siya sa signal at doon naman sa indoor binaliktad na rin natin. Ayan oh, bali ang ating ground naman mga kamaster ay naging kulay puti na. Ayan, yun na po mga kamaster, nakakabit na po ang ating ground at saka yung signal natin ay binaliktad natin. At yan po mga kamaster, baka sakaling maka-encounter kayo ng ganitong issue or error code, alam nyo na kung ano, alam nyo na kung paano nyo gagawin ang ating error code mga kamaster na Yuto error code. Ayan po mga kamaster ang ating ginawa. Effective po mga kamaster ang ating ginawa dyan, lalong lalo na kasi nag-error siya ng Yuto. Ang nakalagay ay defective wiring circuit. Yan po mga kamaster ang ating unit. Yan mga kamaster ang ating ginawa dyan mga kamaster. Ayan, okay na siya. At ang ating ginawa dyan ay pinabaliktad na natin dun sa indoor, pinagpalit yung signal at saka ground. Bali ang kulay naman dun ay ang ating signal naging kulay green na, at naging kulay green naman dito sa condenser yung wiring. Pero yung linya at neutral hindi natin yan ginalaw kasi may supply naman siyang pumalo. Ang ating signal ang ating binaliktad dyan at saka ground lang mga kamaster. Yan, ayan po mga kamaster ang ating ginawa. Ayan, tinisting na po natin siya mga kamaster. Ino na po natin yung breaker dyan. Ayan, hindi ko pa siya tinakpan. Ayan, gumana na siya. At pumalo na po siya ng 4.3 ampere mga kamaster. Ayan. At lumamig na po ang ating malaking tubo. Ayan. At pakiramdam ko medyo okay na po to mga kamaster. Effective po mga kamaster ang ating ginawa na ganitong pag-trouble mga kamaster sa Yuto error code. Baka sakaling maka-encounter po kayo ng ganito mga kamaster, ay alam nyo na kung sakaling maka-encounter kayo, ganito lang gagawin nyo. Baka sakaling maging effective sa gagawin nyo mga kamaster.
Ayan, tinakpan na po natin siya. Binuo na po natin ang unit mga kamaster, at itry na po natin i-on ulit yung breaker. Ayan, tinunan po natin siya ng amperahe, at yan, iangat na po natin yung breaker. Yan, testing natin ulit kasi binuo na po natin, tinakpan na po natin siya para hindi siya Ayan, antayin po natin siya mga kamaster na gagana siya. Ayan, antayin po natin siya na gagana ang ating unit. Bali, pangalawa na po natin siyang testing kasi ganina wala pa siyang takip, mukhang nag-high ampere siya. Ngayon tinakpan na po natin siya mga kamaster para makuha na natin siya ng tamang karga at amperahe. Ayan, gumana na siya ulit mga kamaster, at pumalo na rin yung ating amperahe ng ilan na to yung amperahe natin. Tingnan natin mga kamaster ang ating amperahe. Ayun, ganda na ng ikot. Ayun, umaakyat pa siya, 2.9, 3.1, 3.5. ayan, at ang ating karga mga kamaster ay tama lang ang ating karga running natin. Tama lang po ang ating running at saka running natin at saka standing pressure. Tinunan po natin yan, R32 mga kamaster. Ang ating running dyan mga kamaster ay pumalo po siya ng 110 PSI. Medyo may kalumaan na rin kasi itong unit na to, old modelo na po ito mga kamaster. Ayan po. Ganun lang po mag troubleshoot ng U2 Aero Code mga kamaster, baka sakali makatulong, at lalong lalo na po sa mga nag-uumpisa o sa mga baguhan pa lang po. Ayan ang ating model, at pumalo po siya ng model natin ay bali 50, ang nakalagay 50, 2 horsepower lang ang ating unit. Ayan mga kamaster, okay na yan, takpan na natin yan mga kamaster, at bababa na tayo. Yun lang po mga kamaster, baka sakaling maka-encounter po kayo lalong lalo sa mga baguhan. Yun, takpan na po natin ang ating breaker, at okay na rin yung ating amperahe mga kamaster, bababa na po tayo. Yun, mainit na po yung buga nya. Yun po mga kamaster, ang ating unit U2 Aero Code, at ngayon ay nasa indoor unit na po tayo. Sobrang lamig na, okay na ang ating unit mga kamaster, kondisyon na po. Okay, peace out mga kamaster, ingat po.